Sinagot ng Meralco Bulls yung sinabi ni Coach Yeng Giao na itong si Cliff Hodge ay hindi malinis maglaro. At ayon dito sa Meralco Bulls, physical player lang daw itong si Cliff Hodge. Nag-issue pa sila ng statement doon sa kanilang official Facebook page na pinagtatanggol ang kanilang player. Ganun pa man, nagkaroon ng matinding diskusyon sa online media dito at tila marami ang kumakampi dito kay Coach Yeng Giao. Naaalala ng mga fans yung ginawa nitong si Cliff Hodge dito kay Xavier Lucero at pati na rin sa iba pang mga players na natamaan nito o na involved siya sa mga physical altercations, kabilang na sila PJ Simon, si Alex Cabagnot, pati na rin itong si Kit Jimenez at iba pang mga players. Kaya sabi nila hindi na bago talaga dito kay Cliff Hodge yung ganitong sitwasyon. Kaya sabi nga nila ito si Cliff Hodge daw talaga ayon sa mga diskusyon sa social media ay ganyan talaga at dapat na to talagang sabihin nating kausapin ng PBA. Meron namang mga nagsasabi na hindi lang naman si Cliff Hodge ang physical maglaro at sabi nga nung iba kung si Hodge ay naglalaro daw sa Reynolds and Elasto Painters ay hindi ganyan nasasabihin dito si Coach Yeng Giao dahil pinapoint out nila yung mga players na itong si Coach Yeng katulad ni Bob Belga at itong si Jaire Ibanez dati ay ganyan din maglaro katulad nitong si Cliff Hodge. Kaya nga ngayon tignan natin kung ano magiging desisyon at reaksyon ng PBA dito sa sabihin nating hindi pagkakaunawaan. At alam natin na nagkaroon na rin dati ng konfrontasyon dito si Cliff Hodge at itong si Coach Yeng Giao. So hindi na ako magtataka kung ganyan talagang maging sitwasyon dito at alam naman natin na itong si Coach Yeng Giao hindi yan umaatras pero of course si Cliff Hodge ganoon din. Kaya nga itong sabihin nating issue ng Meralco Bulls at dito si Coach Yeng Giao kailangan niya maayos kaagad-agad at aksyonan kaagad nitong PBA one way or the other. Kung ang Barangay Ginebra papalitan nga ba itong si Riley Grigsby, yan ay hindi pa naman natin masasabi na sigurado, no? Pero maraming fans ay nagsasabi na dapat nang palitan ito si Grigsby dahil hindi maganda record ng Ginebra at medyo mabigat pa yung mga susunod nilang kalaban. Kabilang na dyan itong Meralco Bulls na alam natin na talagang gagawa ng paraan para manalo dahil tatlong sunod na yung talo ng Meralco. So gagawa talaga ng paraan para manalo. And of course yung Blackwater maganda na rin ang nilalaro ngayon. Sabi nga ng iba, panahon na para palitan ng Barangay Ginebra ito si Riley Grigsby. Pero ang tanong sino kaya ang dapat kuning kapalit? Kung sino man yung kukuning kapalit ng Ginebra dapat as soon as possible dumating na dito. Kasi nakita naman natin na sunod-sunod yung mga laro dito sa PBA. Kaya sinabi mismo ni Coach Tinko na back-to-back yung mga games dito. Kaya kinakailangan talaga na kung magpapalit ng import ang Barangay Ginebra, ngayon na nila gawin para masiguro na sila talaga ay magkakaroon ng oportunidad na makapag-gel dito sa kanilang bagong import. Dito rin natin makikita yung mga posibleng maging problema ng Barangay Ginebra kapag ito si Justin Brownlee eventually mag-retire na. Sabi nga nila 37, 38 years old na to si Brownlee at some point talagang hindi na siya kakayanin na maglaro. Kaya nga mukhang itong Barangay Ginebra talaga kailangan ng humanap ng bagong import at some point para masanay na rin sila na hindi si Justin Brownlee yung kanilang palaging inaasahan. Dahil dito natin makikita talaga kung ano ang gagawin ng management. Kasi kung ikaw Barangay Ginebra at kailangan gusto mo kumuha ng bagong import, dapat ngayon pa lang ay kumuha ka na para masiguro na magkakaroon ka ng sapat na panahon para mag-adjust. Dahil hindi magiging madali yung pag-acquire ng bagong import lalo na at sunod-sunod nga yung mga games dito sa PBA Governors Cup at yan ang dahilan kung bakit kinakailangan talaga ng Ginebra na mag-prepare. Kung napapansin ninyo na wala na dito sa bench ng Converge FiberXS itong si Raiko Turaman at Glenn Capasio, ito ang dahilan ayon dun sa mga insiders. Ang dahilan daw dyan ito si Raiko Turaman ay nandun sa Serbia ngayon dahil meron daw itong iniinda. So nagpapagaling muna to si Coach Raiko at baka ito bumalik pa dito sa Converge. Ang talagang wala na raw itong si Glenn Capasio. Hindi in-specify ng insider kung bakit. O nawala ito si Capasio dahil sumati ito sa Converge noon lamang Commissioner's Cup pero ngayon ay wala na raw talaga dito sa kanilang lineup o doon sa kanilang coaching staff. So dito natin makikita talaga na parang pabago-bago at maraming changes na nangyayari dito sa coaching staff ng Converge FiberXS. Walang stability at yan ang dahilan kung bakit sabi nga nila nahihirapan itong Converge pagdating dito sa rotation ng mga players nila at pati na rin sa kanilang performance. Yung talent nandun sa lineup nila, kitang-kita natin yan
Pero dahil nga hindi sila nakakagawa o nakakakuha ng tamang tiyempo o buwelo dahil nga dito sa mga injuries na nangyayari dito sa mga pag-alis, no, kaya absences ng mga ibang nasa coaching staff. Yan ang nagiging problema. Nakita natin nahihirapan na ngayon itong Converge na manalo. Medyo mabigat pa naman yung susunod nilang kalaban. Kaya nga sa ngayon, hindi ako magtataka kung ito talagang Converge Fiber Xers ay gagawa ng paraan para maipakita na sila ay magiging mas ready dito sa susunod na mga conferences at mga games. Pero kinakailangan yung coaching situation nila maayos na sa lalo't madaling panahon. Dahil yan ang kinakailangan ngayon ng Converge Fiber Xers para masiguro na pagdating dito sa ganitong klaseng mga laban o ganitong klaseng mga sitwasyon ay kakayanin na nila na sumabay dito sa ibang teams. Dahil yung coaching stability, obviously yan ay napaka-importante para sa isang team, lalo na dito sa Converge Fiber Xers na ang daming talented players. Sa ngayon naman, sinabi nitong mga insiders na on hold muna yung mga planong trade ng San Miguel Beermen. Titignan daw nila kung ano ang gagawin dito ni Coach Peter Martin at aabangan nila kung kailan pwedeng bumalik full-time si Coach Leo Austria. Nung huling game ng San Miguel Beer kung saan natalo sila sa TNT, nakita natin na paminsan-minsan si Coach Leo na nagmamando ng mga plays. At nag-iintay na rin sila kung kailan pwedeng full-time talaga itong si Coach Leo. Sa ngayon, wala pa siyang clearance na nakukuha. Pero if ever na mangyari sa tingin ko, as soon as possible, yun ang gugustuhin talaga nitong si Coach Leo Austria at ng San Miguel Beermen. Okay, decent naman to si Peter Martin, pero yung record ng San Miguel na 4-2, medyo unacceptable yan. Plus yung talo nila nang galing dito sa NLEX at sa TNT. Yung mga malalakas to sa grupo nila. Ang tinalo pa lang talaga ng San Miguel dyan, itong Titan Ultra, Terra Firma, Macau, yung mga inaasahan talaga na tatalunin itong San Miguel. Kaya nga sabi nila mukhang kinakailangan talaga na itong San Miguel Beermen ay ayusin yung kanilang laro para maipakita na talagang maaasahan sila na mananalo pagdating dito sa ganyang klaseng mga sitwasyon. Kaya nga itong San Miguel Beer, tignan natin kung ano talaga ang gagawin nila pagdating dito sa kanilang coaching situation na inaasahan ng marami na susubukan talaga nilang mabago. Pero sa ngayon, hindi ako magtataka kung itong San Miguel ay magkaroon ng trades pagbalik ni Coach Leo. At yan naman talaga ang inaasahan ng marami na pwedeng mangyari dito sa San Miguel. Pero of course, kung ikaw SMB, gusto mo siguraduhin na habang hindi pa nakababalik si Coach Leo, ay mag-collect na sila ng mga panalo dahil importante yan para dito sa San Miguel na nangangailangan talaga na ma-ensure na papasok na sila dito sa darating na mga playoffs. Binabati natin ang ating taga-subaybay na sila Michael D., si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Anthony Alon, Joshua Giray, Espejo, at Rosales Family. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, Simon De Guzman, RG Bueno, Malyari Mascarinas, pati na rin ang iba pa nating mga regular na mga viewer.